Alam mo na, pag nakikita ko tong mga bulaklak na to, lagi ko siyang nilulook forward na ang ganda niya, no? Ang ganda. Daming talong. Ayan, talong. Damo, ang ganda niya rin. Iba-iba siya, di ba? Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Backyard po tayo. Oh, and we are now going someplace. Mapagpaalang araw po sa ating lahat. Samahan nyo kami ngayon sa Canadian Tire. Kasi may isa sa uli si Mushi. May isa sa uli si Mushi. Ako naman, gusto kong tumingin sa garden center. Samahan niyo po kami ngayon. Kaya naman, tara na. I'll go to garden center, Mushi. Ito yung paboritong bulaklak ng nanay ko. Yan. At saka, ayan. Si nanay, lagi siyang may tanim na ganito. Nung nakatira pa kami sa Valenzuela. Eto. Wala kaming backyard, front yard, side yard. Sa maliliit lang na, yung mga bote ng pop. Sa ganun lang siya tinatanim ni nanay. Actually, nag-iisip ako kung bibiling ko to ngayon. Tapos itatanim ko na lang siya sa may lupa. Hindi talaga ako nagtatanim ng annual kasi namamatay din naman siya, kaya lang gusto ko lang siyang filler para sa ang gaganda naman, sobrang ganda. Ito yung para sa lamok. Punta tayo dito. Excuse me. Ayan, meron na ako niyan. Oh, I think this is sampaguita. Oh, comment down below. I think this is sampaguita. Wow. I don't even know how sampaguita looks like anymore. Sampaguita yata ito eh. Parang kasi ayan, may maliliit siyang ganun. Diba sampaguita yan? Ang nakasulat, jasmine bush. Ito yung presyo niya. Mahal. Tapos meron na rin ako nito, oh. Siguro bibili ako nito. $6.99. Isang ganito niya. $6.99. Okay. Si Mushi may ni-return siya. Pagka-return niya, pagbalik niya, bibili ako nito. So, lahat nitong kahabaan na to, hanggang doon ay annual. Ayan. Gumamela. So, yung nasa backyard namin, tsaka nasa front yard, nasa Gumamela family siya. Hybrid siya. Kinultivate siya para sa mga malalamig na klima katulad dito ay may mga halamang mukhang pang tropical country at makasurvive. Hibiscus, Hawaiian punch. Dito tayo ngayon. Wow, ang ganda talaga. Sige, bibili ako nito. Magkano to? Bibili ako nito, tapos itatanim ko sa front yard. Capella Rose.
Bakit wala siyang price? Bibili rin ako nito. Magkano to? 98. Ang gaganda naman. Ang ganda na yun. Tignan mo. Baka na kapag pinanood mo tong vlog na to, magkasama na tayo dyan sa Pilipinas. Sabay natin papanoorin tong vlog na to, Nay. Ayan. Alam mo na, pag nakikita ko tong mga bulaklak na to, lagi ko siyang nilook forward, Nay, kasi lagi kitang naaalala. Kasi nung nakatira tayo sa Maynila noon ay sobrang grabing sipag mo magtanim. Sa bote lang ng pop, nakakapagpabuhay ka na ng mga halaman. Ito na yun, tignan mo. Ang daming, ayan, ay naalala mo, ayan yung mga tinatanim mo noon. 'Di ba? Napansin ko, ang daming taong may sakit ngayon kahit saan kami magpunta. Ay, napakalago naman ito. Hala? Nakakatuwa naman to. Sobrang lago. Ang ganda-ganda niya, oh. Etong lahat na to, Nay, etong kahabaan na to, at tinatawag tong annual. Hindi niya kayang mabuhay sa winter. Mag-goodbye na lang siya pag tungtong ng winter. Dito, ito na, talbos to. Yan, talbos. Talbos na, ito yung talbos na ginagawang juice. Kasi may kulay siya. Sweet Georgia Deep Purple. Yan, yung talbos na ginagawang juice. Mas marami siya dito. Ito na yun. Ayan. Ang ganda niya, no, Nay? Ano siya? Pulang-pula. Ang gaganda. Ikot tayo sa kabila. Tapos yun naman, strawberry, raspberry. Sa backyard ni Miss Robertson, Nay, yung raspberry, para lang siyang damo. Ay, eto. Ang ganda. Annual pa rin to, Nay. $6.99. Petunia. Ay, dito naman yung mga gulayan. Punta tayo sa gulay. Ayan, Nay, tignan mo pang display dito yung mga talbos. Hindi nga ako magtatanim ngayon, Nay, ng kahit anong gulay. Gawa ng uuwi nga ng Pilipinas. Magkikita na tayo, Nay. At baka nga ito, pag in-upload ko, ay magkasama nating papanoorin sa Pilipinas. Eto, yan na yun. Ano to, sile. Sobrang grabing dali niyang patubuin. Sa akin. Sile. Anong pangalan nito? Brussels sprouts. So, kalimitan, Nay, nakikita mo naman sa video, 'di ba? Hindi talaga ako bumibili ng mga gulay, pinapatubo ko siya. Kasi ang dali niya namang tumubo eh. Ang daming talong. Ayan, talong. Pero yung talong, for some reason, hindi ko siya mapatubo. Kamatis, napakadali ring patubuin. Ay, eto, damo lang to kay Miss Robertson. Pero maganda to kasi nagagagapang. Gagapang to. Ito yung sa mga bahay na mga mansyon na nakikita mo na, yung mga gumagapang sa mga dingding. Tapos, eto naman yung mga iba-ibang uri ng decorative grass. Sa Tagalog ay decorative grass, sa Tagalog ay nahirapan na ako. Dekorasyong damo. Ang ganda niya rin. Iba-iba siya, 'di ba? Tignan mo na eh. Ito may puting ganyan, tapos yan. Kailangan lang diligan. Ito na ay sa winter ay matutulog lang to, tapos fern, tapos gigising uli siya. Meron kami nito, Nay.
Wala siyang tigil sa kaka. Ang bilis nito mag-multiply. Kaya wala na akong ginawa kundi bunutin siya every year. Tapos magpapamigay ako. Pamigay ako ng pamigay. So maganda to talaga. Bumibili ng mga yung halamang nabubuha. Umabalik kada winter. Tapos ang bilis nila mag-multiply. Kaya pinapamigay ko lang sila ng pinapamigay. Ito marami pa dito. Yung lavender ko naman ay sumobra sila sa dami. Pag uwi ko ng bahay, ibibidyo ko, papakita ko sa iyo. Pinagpuputol ko sila. Grabing nangangapal na. Sobra. Nagiging invasive na siya dun sa area na yun. Ang takot ko, baka bahayan siya ng mga, alam mo naman, ang daming mga hayop sa amin, di ba? May raccoon, may bunny rabbit, may skunk. Baka na lang dun, mahilig sila ang mga hayop na yun, mahilig manirahan sa mga bush. Baka magulat na lang ako pag nasa backyard, nandoon na pala sila. Ito maganda to na eh. Sampagita ba ang indoor flowering plants? Jasmine. Sampagita siguro to. Kasi mukha siyang sampagita eh. Hindi ko alam, ganyan na siya oh. Pero baka sampagita to. Comment down below. Sampagita yata ito eh. Ay. Mukha siyang sampagita. Dito naman ay ganun pa rin siya. Ang mumura naman ng mga ang mura ng mga gulay. Pumpkin, sobrang grabing daling patubuin ito, pumpkin. Dito naman ay mga puno. So, nagtanim kami 2 years ago. Ito yung mansanas. Nagtanim kami 2 years ago ng puno sa backyard. Ang mga puno, mahal siya pag binili mo. Binili namin siya 110 peras. Kasi yan, tulad nito, peras. Paborito kasi siya ni Colleen. Tapos, ang nangyari, itong katawan, yung ganitong katawan, no, kinain ng hayop. Kaya nagbigay siya ng shoots. Kapag nagbigay ng shoots, hindi na pala siya mamumunga. Pero sana mamunga pa rin siya. Dapat pala pag ang puno ay bagong tanim lang, papalibutan mo siya nung parang, nakalimutan ko na yung tawag doon eh, para hindi kainin ng hayop yung sanga. Kasi yung mga hayop, kumakain din sila ng sanga kapag winter kasi hindi na ganun kadami yung pagkain nila. Dito naman tayo, Nay. Ang saya naman, Nay, papanoorin natin yung vlog ko na magkasama tayo. Meron ako nito sa backyard. Ang tawag dito ay tick seed. Yan. Ang nangyari, eto ay nawala. Masigla yung tanim ko nito noon sa backyard. Kaso merong mint. Matindi pala yung mint. Kaya sa mga nanonood, kung magtatanim po kayo ng mint, ilagay nyo sa paso unless kailangan nyo maraming mint. Kasi super invasive siya. Matindi. Tapos yung mga halaman sa paligid niya ay kaya niyang iwaglit. So yan. Pero ang ganda nito talaga kasi yung niya, ayan saglit maaraw. Ayan, parang yung pula niya ay pulang-pula talaga. Ang gaganda ng mga halaman. Eto, meron ako nito. Ay, indoor plant to. Meron ako nito, indoor. Eto rin, yung ganito ko ay naapektuhan naman ng Japanese beetle. Pero nakasurvive pa rin siya. Pero hindi na siya ganun kasigla. Eto naman yung mga rose. Yung mga rose ko noon, 4 ang tanim kong rose na pinagbubunot ko siya. Kasi si Cookie, nadedelikaduhan ako kay Cookie, baka masugatan si Cookie. Kaya pinagbubunot ko na lang. So, etong mga rose na to ay makakasurvive kahit sa matinding taglamig. Matutulog lang siya kapag taglamig na at gigising uli siya kapag spring. Ito namang mga to ay hindi siya makakasurvive sa winter. Pero napakaganda niya. So, eto, kapag natuyo na sa pinakagitna niya, siya yung magiging pinakabuto. Sobrang daming buto niya. Kaya pag natuyo siya, itago mo lang yung buto. It comes in different color. Meron siyang yellow, pink,
Ang ganda, no, Nay? May yellow, may pink. Tapos may dark pink. Ayun. Ayan. Ang kapal ng bulaklak. Tapos mayroong parang pumpkin color. Ayan. Yan. Tapos yun. Ooh. Wow. Sobrang ganda niya. Ang ganda naman ito. First time ko lang nakakita nito. Bago siguro to. Parang Lorax. Pag uwi ko dyan ay panoorin natin ng mga bata yung Lorax. Dr. Seuss. Eto rin ay noon, naalala mo ba to? May tanim ka din ganito eh. Ang ganda niya, oh, magkasama sila. Wow. Naalala mo na, may tanim ka ng ganito. Tapos, ikot tayo doon. Electric lime. Ito, mamumunga na siya, oh. Mamumunga na. Ay, ito na eh. Ito siya, oh. Pulang-pula. Ang ganda naman. Tapos ito na, ilagay mo yan sa backyard mo, lagyan mo siya ng tubig. Ginagawa siyang paliguan at inuman ng mga ibon. Bibisitahin ka ng mga ibon. My blue pot that I just emptied the Ito yung gumamela na pang summer lang. Ito na, ano to, bumabalag to ng mataas na mataas. Usually ginagawa to sa backyard pang dekorasyon. Hindi ko siya napiling itanim. Ito yung sinasabi ko na nagmo-multiply once na itinanim mo. Ganyan siya, oh. Once na itinanim mo ay mag-multiply siya. Dami ko nang napamigyan yan. Ito, ang ganda nito, oh, may batik-batik. Ito na yung tinatawag na hydrangea. May binili kaming hydrangea last year. Yung dalawa, hindi nakasurvive. Hindi ko kasi nalipat sa lupa. Kasi November pa lang, nag-snow agad. Tapos hindi na nawala yung snow. Ang hydrangea pa naman ay mahal. Mahal talaga siya na halaman. Hindi siya mura. Buti wala akong narinig kay Colin. Kasi mahal ang hydrangea. Iisipin mo, bibiling ko ba to o bibili na lang ako ng bigas? Eto, tignan mo yung mga hanging basket na yan. Ang ganda maglibot-libot sa ganito. Nakaka-relax. Doon tayo sa ay, eto. Sidam. Ano? Parang ano ba sa Pilipinas tawag? Alembong yata ang tawag dito. Hindi ko na maalala. Pero parang damo lang to sa Pilipinas, tumutubo sa ground. Diba, Nay, no? Parang damo lang siya sa Pilipinas. Ayan, no? Libo tayo dun sa kabila. Ang ganda nito, Nay, no? So, ayan yung malaking ihahang mo to, Nay. Yan. Tapos, kung gusto mo lang ng maliit na version, ilagay mo sa lupa. Ito. Ayan, magkakulay sila. Magkakulay sila, 'di ba? So, ito na lang bibiling ko. Ilagay ko sa lupa. Yan. At saka, yon. Pero hinihintay ko pa si Colin. Ito yung sa Pilipinas. Ito yung ginagawang pangbakod. Ano bang tawag dito? Ang mahal naman nito, $46. Tapos hindi naman mabubuhay kapag winter. Saglit mo lang siya ma-enjoy. $46. Ilang sakong bigas na to?
Pero napakaganda talaga ng bougainvillea. Yung gumamela, ang ganda-ganda niya. Ito hindi ko gusto yung kulay nito. Ikaw na, gusto mo ba to? Kasi parang natutulog siya eh. Tapos, eto naman, yung mga tira-tira mong gulay, tira-tirang gulay o kaya yung mga pag nag-gardening ka, yung mga napinutol mong mga dahon, mga sanga, ilalagay mo diyan. Tapos, maluluto siya ng init kasi may takip siya, 'di ba? At next year magiging lupa na siya. Magiging yung lupa ay sobrang grabing masustansya. Ang problema lang ay yun, yung passage, yung ibang hayop ay gusto niyang kutkutin. Kinukutkot nila. Tapos ito naman yung mga malalaking paso. Ayan, nalibot na kita na dito sa buong ano. Ito naman ay sa tubig ulan. Wala pa rin dito si Colin. Ay, meron pang halaman dito. Ito pala yung mga paso. Ayan yung presyo ng mga malalaking paso. Hindi siya mura. Ito pala yung mga hanging plants na. Ayan. Ang gaganda nila.